Okay, kapanayan po natin ngayon ang mga kababayan natin na dinala di umano dun sa istirahan ni sino yun? Si Mr. Pablo ng tiga Polo Owa. So ngayon, tanungin natin kung ano ba talagang naging sitwasyon nila doon. Okay, sir, ano po pangalan ninyo? George po. George Lawrence po. Lawrence, kayo po? Renato Presyo po. Kayo po? Wilson. Kayo po? Anore. Romeo Gurula. Okay, kayo po? Harold Mendoza. Isa lang po ba kayong kumpanya o magkakaiba kayo? Magkakaiba. Okay, magkakakilala po ba kayo? Magkakilala lang po sa pilahan po. Okay. Pila-pilas Jawa. So, nung gabi na nagkausap-usap kayo ni Mr. Pablo, base doon sa mga sinabi niya, ano po ba yung mga pangako niya? Ang sabi niya sa amin, alas 9 ng gabi, dadalhin daw po kami sa Estrahan. Okay. Para doon magpalipas ng gabi, samantalang dyan kami nakahiga sa gilid ng bangkita sa harap ng pulo. Okay. Kasi sabi niya, baka daw masita ng pulis. Oo. Ngayon, minabuti na rin namin sumama Okay. para sa pakanan na rin namin. Dahil sa nakakala nyo na mapapabuti kayo sa lugar na yon. Ganun na nga po. Okay. Ngayon, nung dumating kami doon mga fast 10 ng gabi, Mhm. binigyan naman kami nila ng pagkain, kapsa, siguro mga 4 siguro na order yun. Maya-maya umalis sila. Nangako sila na bibilhan kami ng bigas, Okay. ulam, at saka kape. Okay. Bukod doon, pinangako ba sa inyo na pwede kayo habang nananatili kayo doon, ipaprocess yung mga papeles nyo para sa mabilisang pagpapauwi? Nanangako po sila. Ang sabi sa amin, ngayon linggo, bukas, Lunes, Martes, baka daw sasamahan na kami pupunta ng airport Okay. para ma-verify yung ano namin sa immigration, mga pangalan namin. Samantalang hanggang nasa doon kami sa Estraha, alas 5 pa lang ng madaling aga, kinatok na kami ng India. Pinatalabas na Saan ang kami. dahilan? Dahil ang bayad daw hanggang alas 2 lang ng madaling araw. So, ibig sabihin, ilang oras lang kayo pwede mag-stay doon? 4 na oras lang po. Okay. Ngayon, Salungat doon sa sinabi ni Mr. Pablo. sa lungat po. Okay. Sabi ni Mr. Pablo hanggang alas 2 lang kami. Hindi pa makatotohanan. Ngayon, ang nangyari, sa bandang alas 10 ng umaga, pumatok ulit sa amin yung India. Pinakalabas na kami. Dahil hindi kami lalabas, papakulis na po kami. Okay. Tumawag kami rito sa opisina, sa pulo. Ano po sabi ni Mr. Pablo? Mga ilang bisis kami na tumawag, walang sumasagot. Banda, pinapatay yung cellphone. Ganyan ko na contact na rin namin siya, sumagot siya. Ang sabi niya, bayad na daw po yung Estraha. Sabi namin, sir, pinapalabas na po kami. Pinapapulis na kami. Andito na po kami sa labas. Inabot kami ng alauna ng hapon sa labas. Wala kaming almusal, walang tanghalian, walang tubig. Okay. Dahil wala man silang binigay sa amin na sa umaga o di naman sila pumunta. Yung pangako nilang pumunta sa umaga, wala may isang nagpakita ron. Oo. Ngayon tumawag kami ulit ng alauna ng hapon. So, ilang beses kayo tumawag sa kanya para lang ipaalam? Maraming beses po sir. Hindi lang isang cellphone, dalawa, tatlong cellphone. Ilang 10 beses. Pero tumugon ba siya sa 10 beses na tawag ninyo? Sabi, sir, wala na sumasagot. May text pa po kami. Nandito pa po sa akin cellphone ang text ko. Sir, pinapalabas na po kami dito sa Estraha. Ito po yung hinatid nyo rito kagabi. Ngayon, nandito na kami sa labas. Bukod doon, anong tugon niya naman? Walang reply sa text. Wala rin pong tawag. Nasa labas na kami. Huwag muna kayo maris dyan. Tumawag kami ulit ng mga alauna. Sabi niya, on the way na daw yung susundo sa amin. Inabot kami ng mahigit sa oras sa labas. Walang tao, walang may maiwan sa amin. Dahil yung area na yan, simula sa pulo hanggang dun sa kinaroroonan namin sa Estraha, pwedeng takbuhin ng 25 minutes lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman ganun kalayo. Hindi ganun kalayo talaga. Ngayon, walang pumunta ron sa amin, minabuti namin sumakay ng taxi at bumalik ulit sa pulo. Okay. Nung nakita namin sila sa loob ng pulo, wala man lang sinabi sa amin, walang tinanong sa amin, halos hindi na kami nila nakilala. Yun lang po. So, sa pagkain naman, habang nanunuluyan kayo doon sa istirahan na inilagak sa inyo ni Mr. Pablo, okay naman po ba yung mga pagkain na ibinigay sa inyo? Kagabi na po, pagdating namin. Pagdating nila sa umaga, wala na pong nangyari hanggang hapon. Ano yung sabi na pinakain daw kayo ng panis? Yung tirang pagkain namin na nakabsa, kinain namin dahil wala na talaga kami. So, ibig sabihin, hindi totoo yung pinangako ni Mr. Pablo. Salungat doon sa sinasabi niya nung gabi. Hindi totoo. Susunduin kami pagkaayos ng papel namin. Hindi po totoo yung sabi nilang sa umaga pumunta nila kami. At saka yung 3 araw na bayad na yung Estraha, hindi po totoo yan. Sige po, salamat po. Salamat. Maraming salamat po sir.
Cut mo na.